tuluyan na ang pinatanggal ang aking mga Dragon Balls mga bes. So ito na ang aking kwento na medyo may kwenta. Hello mga bes, this is your Reklamadog bestie, Chopper. Ito na ang isang linggo ng aking kapun journey mga bes. November 10, 2024 ay dinala na nga ako sa napili nilang vet clinic. Aba grabe bang mga bes at naririnig kong may nagkakry ng mga dogs. Nalilito din ako dahil napaka-healthy ko naman at bakit ako nandito bo. Sa pagkakaalala ko hindi naman ako nagsuka ng dilaw. First time din namin nakakita sa personal ng pangunak at mga bes. Meow ni Jerry ata siya dito. Huy. Ayan, dinala na ako sa loob ng consultation room mga bes. Importante na honest kayo sa mga edad ng inyong dogs and cats. Depende kasi sa edad kung ano yung dapat na laboratory test na isasagawa bago ang kapon. Sa case ko mga bes ay CBC lang. Goods lahat ng CBC test ko mga bes. Kaya in-schedule na nila akong ikapon ng November 12. Bago dumating ang November 12 mga bes, ilagi nila akong kinakausap. Tagi nila sinasabi na gumising daw ako. Huwag ko daw silang iiwan. Nag-a-addict ba kayo? Kita niyong gising na gising ako eh. Nagka-cry pa nga yung mga yan mga bes. Madalas lang naman silang mag-cry kapag may sakit ako. Ngayon healthy ako at nagka-cry sila eh, medyo kinakabahan ako. Ano pa yung mga trip ng mga to? Kidding aside mga bes, eh sobrang nahirapan talaga sila sa desisyon na ito. Ito ay sa matinding kagustuhan nila na humaba pa nga yung buhay ko mga bes. Kinagabihan ng November 11 eh pinaliguan na nga ako mga bes dahil bawal akong maligo after ng kapon. Sa mga oras na yun eh wala talaga akong kaalam-alam. Pero lagi pa rin niya ang sinasabi na gumising daw ako. Inalungkat din nila sa baul itong treat ko mga bes. At natulog na nga kami. Kinabukasan ay ginrit nila ako ng maaga ng good morning. Aga-aga niyong gumising, nakikita niyong natutulog pa yung aso. Para na silang plaka sa mga oras na to at lagi pa rin ang sinasabi na gumising daw ako. Kita niyong gising na gising yung aso eh. At may kinuha na nga ako nila dok. Kita niyo ay ang dami nilang dalang gamit mga bes. Dala nila yung mga laptop nila for work. Diyan na sila nag-work mga bes habang hinihintay na nila ako. Parang 15 minutes lang yung surgery at tapos na agad mga bes. At ito na nga yung pinakatatakutan ni mami ko ay yung matita kong walang malay. Poker face lang siya dyan pero naglulupasay na siya deep inside. Bago ang kapon ay may pinirmahan nga silang waiver na may risk nga ng bleeding or cardiac arrest. Pero dahil wala nga problema sa aking laboratory test ay mababa lang ang possibility na mangyari nga iyon. Gising na ako sa mga oras na yan mga bes at pinayagan na kaming makauwi. Normal lang na parang nanginginig at mukhang litong-litong yung alaga pagkakagising lang sa hapon. Yun ay dahil sa epekto pa ng anesthesia mga bes. Hindi umalis sa tabi ko si mami at daddy para ma-make sure nila na nakikita ko sila. Hindi din nila ako inalis agad sa crate mga bes. Nang sandali pa ay tinatry ko na ngang gumalaw. May nabasa din kaming comment na bakit daw biglaan. Hindi po biglaan ang aking pagkapon at matagal na talaga nila itong pinag-iisipan mga bes. Medyo nararamdaman ko na din saan parte yung masakit sa akin. Kaya importanteng mayroong e-collar para hindi na madilaan yung sugat. Tuwang-tuwa sila mami ko nung na-start ko nang maigalaw-galaw ang aking buntot. Hindi rin pwedeng painumin or pakainin agad ang inyong batuta kapag galing sa kapon. Binigyan din kami na instruction kung ano yung mga dapat gawin after ng kapon and during the recovery period. 3,820 ang binayaran namin after ng kapon at yung bayad naman namin sa laboratory test ng November 10 ay 700. So ang total na kapon gastos ko ay 4,520 mga bes. After ilang hours ng aking pagpapahinga ay kinarga na nga ako ni mami ko. Nakalapas pa yung tila ko dyan mga bes dahil hindi ko pa nga maramdaman dahil sa anesthesia. Tulala at maputla din ako after ng kapon mga bes. Pero naging pink din yung gums ko after ilang hours. After 4 hours ay tinry na nga akong pakainin ni mami ko. Siyempre kahit nakapon na ako niyan ay attitude pa rin ng person. Highly recommended talaga itong RC Recovery mga bes. Nakatulong talaga ito sa aking pag-recover after ng surgery. May kwento ko din na minimum ng 8 hours fasting ang kailangan bago kapunin ng inyong mga fur bebe. Kaya mainam na kapag pwede na kaming kumain after ng surgery ay masustansya at wet food lang para madali naming madigest. For the pahinga na nga ako niyan mga bes at napadami nga yung tulog ko sa aking pagre-recover. After 5 hours nung ako'y kinapon ay nakakagapang-gapang nga ako. Take note na nilinis nila mami ko ang aming sahig. Yung RC Recovery nga pala ay dinagdagan din niya ng konting water mga bes para mas madali ko siyang makain. Inuunti-unti pa rin niya akong pakainin para mabawi ko nga yung lakas ko. After 6 hours nung ako'y kinapon ay ganyan na nga yung itsura ka mga bes. Ganyan talaga ang mga gwapo. May kwento ko lang din na isa sa naging factor ng pagpili namin ng vet clinic
ay dapat ay 24/7 sila. Para in case may hindi inaasahang pangyayari ay makontak namin sila agad mga bes. Plus points din na madaling kausap at mabait ang doktor na nag-asikaso sa amin mga bes. Sa dahil bawal pa nga akong umakyat or tumalon galing sa higaan ay tinabihan muna ako ni daddy sa aking first 2 nights. Wala akong naging problema sa aking pagkain at brout pa rin ako sa treats. Hindi pa ako masyadong mapalikot niyan kaya tinitignan ko lang ng masama si mami ko pag gusto ko na ng aircon. Huy, smooth ang naging paggaling ko mga bes at wala silang naging problema. Nagagawa ko na ding sumalubong kahit na walang pasalubong. Huy, gusto mo yarn. Basta pag nagpakapon ang inyong mga fur babies mga bes ay dapat sa pinagkakatiwalaan yung vet, sundin ang instruction after ng kapon, make sure na hydrated at kumakain ng inyong mga alaga, pinapainom sa oras na antibiotic at nililinisan lagi ang sugat. Nakatulong din yung pagbili ng recovery suit ni mami ko dahil number 1 key para hindi ma-infect ang sugat ay hindi dapat namin madilaan. Naging mabilis lang yung mga sumunod na araw mga bes. Sinunod lang talaga nila yung payo ng ating vet at lagi minimake sure na malinis lagi ang ating sugat. Kung curious kayo kung pwedeng mag-walkers, yes pwede mga bes. And yes mga bes, a day after ng operation ay nakakaihi naman ako at nakakapoop ng normal. Basta ang importante ay malinisan ang sugat after ng walkers sa labas. Syempre kahit walang ligo ay dapat pogi pa din ako mga bes. Minimake sure pa rin nila na wala akong mga buhol-buhol. Pero this time ay hindi muna sila nag-spray ng kung ano-ano mga bes at baka mapunta sa sugat ko ba. Yan nga yung difference ng sinuplay at hindi sinuplay mga bes. At ito na yung pinakahihintay nyo kung alam ko na ba na wala na akong Dragon Balls. Sa mga oras na ito mga bes ay lang alam ko nung wala na akong Dragon Balls may magagawa ba ako. At ipapakita ko na nga sa inyo kung paano nila pinaalam sa akin na tinanggalan na ako ng Dragon Balls. At ito na nga mga bes at nagtapat na nga sila na wala na akong Dragon Balls. Mga walang hiya kayo pala, decision kayo. Kaya ayaw nyo palang ipakita sa akin yung Dragon Balls ko, tinanggalan nyo na. Goodbye my Dragon Balls. Fast forward mga bes ay November 19, 2024. Tinanggal lang aking tae at hintay na lang mag-dry ito. Salamat sa lahat ng walang sawang nagsuporta at nagpray para sa akin mga bes. Sana I love nyo pa rin ako kahit wala na akong Dragon Balls ba? Hadlang ba ito para makapagsipat ako ng binibini? Siyempre hindi. Naway maging responsableng for parents kayong lahat. At ingat kayo lagi and spread positivity.